Tsaka na-try ko lahat ng klase ng trabaho. Na-try kong tumanggap ng labada noong college. Talaga? Yes. Sino pinaglalaba mo? Mga classmate mo? Ako talaga yung naglalaba dati. So yun yung mga business ko noong college. Kinukuha ko yung mga labada ng mga kaklase ko. Tapos ako yung naglalaba. Talaga? Opo. Tapos yung errand girl. Minsan sinusulatan ko sila ng discussion of theories. Lahat na lang pwedeng matry. Naging advantage ba yun no? Nanggaling ka sa mahirap na Yes na po, of pamilya? course. Ang pinakamagandang motivation mo is ayaw mo yung experience mo is may experience ng kapatid mo or kapamilya mo. Dapat ikaw na yung last. Wow. Instead na ma-depress ka dahil mahirap ka, dapat ma-inspire ka para ikaw na yung last na mahirap sa pamilya nyo. Ang dami mong negosyo. Ilan yung stores mo? Iba-iba. Medyo madaming stores, iba-ibang line of business po eh. Ilan ba? Salon. May salon pa? Variety store, warehouse. Warehouse? Opo. Ng? Dry goods. Nagsusupply po ako ng dry goods. Para sa ibang tindahan? Northern Luzon po ang akin. Oh my goodness. Karinderya. Karinderya. Dry goods, 3 farms. 3? Farms po. 3 farms. Tapo. Layer farm Layer. na 2, tsaka isang free range. Free range. Ano yung chicken yan? Yes po, Rhode Island chickens naman ang binibreed ko doon. And then sa Sudipan, salon, variety store, warehouse and shopping center. And then sa Tagudin, variety store, retail ng frozen and eggs sa loob ng market, shopping center din. And then sa may Santa Cruz, shopping center din, tas isang warehouse. At 24 years old. Lahat kumikita yon, Ma'am Lovely? Opo. Kasi growing up talaga, medyo pangit siya pakinggan, pero wala talaga akong pangarap na specific. Ang gusto ko lang talaga dati is yumaman kasi sobrang hirap nga ng buhay. And ayoko nang maging mahirap habang buhay. Kaya I did all my best talaga. Ako lang ata yung engineering na hindi stress dati. Talaga? Sa school, pero stress sa pera. Dati nung college, talaga yung mga classmates ko, sobrang stress nila during exams, during tawag dito, mga finals. Pero sa akin, nai-stress lang ako pag exam kasi magbabayad na naman ng tuition, wala pa yung scholarship ko. Alam mo naramdaman na nagbabago na yung buhay mo? Nung hindi ko na tawag dito, nung hindi na ako nagtatago sa CR dati para kumain. Kasi dati nung college, mahirap yung buhay ko pero never kong pinakita sa iba na mahirap talaga yung buhay ko. Kasi mahirap na nga ako tapos ang tingin pa sa akin pathetic. Kaya dati, ang ginagawa ko, nagpapaalam ako kasi kakain ako sa bahay, sa boarding kasi nagluto. Pero in reality, sa CR ako kumakain ng kung ano lang yung afford ko. Isang tuhog ng atay, yun lang yung kinakain ko. Kasi ayoko nga na mahirap na nga ako, tapos kinakaawaan pa ako ng ibang tao. So, nung may time na, siguro around 4th year, 5th year, nung medyo nakaipon-ipon na din, kaya ko na din kumain sa karinderya. Yun talaga yung oh my God, I think I'm rich. Afford ko na ang budget nila sa karinderya. Oh, wow. Yun naman yung mga simple happiness ko nung college. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Grand Meet and Greet, August 18, 2024, Gazebo Real, Quezon City. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Don Benitos, ang pambansang kasava. Bulacan Dragon Fruit Depot, world's largest collection of dragon fruit varieties. And we would also like to thank the following: Razons by Glenn, Romsol by Rumen Nutrition Solution, Mega Prime Foods,
Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Don Ricardo's Lechon. Allied Botanical Corporation. Agrimac Philippines. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness, how it works. Grand Meet and Greet. August 18, 2024. Gazebo Real, Quezon City. Ma'am, lovely ma'am. Ay, Hello, sir, ma'am. nangyari ng... Wow. Pasok, sir. Tank po pala. Naka-harvest na po kayo? Bakit? Asan na po? Ay, wala pa po. Nag-start pa lang kasi. Nag-start. pa lang yung pipe. Dinidrain pa lang. Nasa tabi lang ng bahay nyo. Ayan na, oh, may mga nanghuli na siya, oh. Yun. Malalaki na. Ay, may tagitid at duman. Sublim tagitid at dumasil. Ay, babasit dito duma. Opo. Malilit po yung iba. Pilium lang lagi dadarak sel. Lagi ka sa itong tuno tayo. Sublim lagi dito. Matagal mo kayo naghihito, ma'am? Ay, first time ko lang po. Nag-i-explore pa lang. First time. Nasa ano kasi kami, layer poultry farming talaga. Ngayon lang kami nag-explore ng fish farming. Hindi harvest lahat. Opo, hindi po. Ilang buwan na ho ba ito? January po ata kami nag-start. Supposedly, dapat mag-harvest na kami ng April. So, controlled lang kasi yung pinapakain namin. Pero nag-start kaming kumuha ng pang for personal consumption ata around April po meron na. Meron na? Opo. May nauulam na? Opo, madami na din po. Oops, baka malaglag yung ano. Ingatom, Sel! Ma'am Lovely, ano pong buong pangalan ninyo? Lovely Joy Homok po. Homok? Opo. Yan, si Ma'am Lovely. Bakit po hito na isip nyo? Hindi po kasi common yung ganitong fish farming dito sa Alilam, even though very abundant ang water. As per observation, wala pang masyadong nag-i-explore sa ganito kasi very abundant ang mga river dito sa Alilam. Pero as a local kasi, I observe na hindi na ganun ka-abundant yung mga wild fishes. Kaya I think very important sana na i-explore din ng mga native ng Alilam ang fish farming to relieve the stress of our natural resources. Pero ano ang main business niya, ma'am? I'm into retail business po for almost 8 years. Retail Yes ng po. alin po? Dry goods po, clothing. So, halos lahat ng pwedeng ibenta na benta ko na. Basta pwedeng ibenta? Yes po. I'm Basta into clothing, mabibili. po, dry goods, clothing, footwears. Tapos, nasa ano kayo kamo? Poultry? Yes po. Poultry farming po talaga yung first na kind of farming na in-explore ko. So, may ano na din kami. Dalawang maliliit na poultry farm, isang free range organic farm, then etong maliit na catfish farm. Kasi ang bala ko talaga is i-commercialize itong etong catfish farm, pero nag-i-explore pa lang kasi sabi ko nga kanina, wala pa kasing masyadong gumagawa ng mga ganito dito sa Alilam. So yung poultry, broiler or layer? Layer po. So itlog nyo yung mga nandyan. Harvest po namin dito Sarili sa yung harvest. unang farm namin. So ano yung harvest mo, benta mo? Opo.
Binibenta namin sa mga physical stores namin around Tagudin, Sudipan, Santa Cruz. Ah, so marami kayong tindahan. Opo, as of now ata nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dyan sa baba. Wow. Ito yung mga retail stores na yung retail sinasabi store mo po. na kung Opo, ano-anong shopping binibenta mo. centers, retail stores. Wow. Big time pala si Ma'am Lovely. Ay, hindi pa po. Ayan, oh, malaki. So, mahilig ka talaga magnegosyo. Opo, mahilig po talaga. Tingnan mo yung bahay ni Ma'am Lovely, oh. Oh. Ito pong mga tubig na to, natural yan. Yes po, Spring galing yan. po dyan sa sapa dyan sa taas. Oh. So, wala ka talagang problema sa tubig. Opo, wala po. So, itong ina-harvest nyo, anong ibebenta nyo rin? Opo, ibenta po. Na-order na yan? May around 70 kilos po na order. Na Tapos order. yung iba, ano na lang namin, bahay-bahay na lang. Ang galing ni Ma'am Lovely. Talagang hindi mo kailangan ng mamamakya o ikaw lang talaga magbebenta. Opo. Yan ang farming. Tsaka ibibenta kasi sa may karinderya namin. May karinderya ka rin. Opo. Doon sa may harap po ng munisipyo. Iba. Iba si Ma'am Lovely. Yun po actually yung parang main ano ko dati, purpose namin. Ibebenta yung mga harvest na cook dun sa may karinderya. Oo. Kaso medyo napadami ako ng kuha ng fingerlings. Ah, okay. Nasa around 10,000. So, pwedeng luto-luto doon sa Opo. harapan ng karinderya? Opo, kasi actually malakas yan dito sa amin kasi nga walang masyadong nag-aalaga ng hito dito Ito. sa amin. I think bilang lang sa kami, wala pa sigurong 5 na Kayo lahat? nag-aalaga dito sa buong Alilen. Kaya pag may nagbebenta ng mga naiihaw, around 130 per piece afford ng mga taga dito. Wow. 130 per piece? Per piece. Laki kita yan ah. Opo, malaki kita pag cook mo siya binibenta. Ayan po ha, mga audience natin. Kuha ni Ma'am Lovely yung tamang formula. I-grow mo, tapos hindi mo ibibigay sa mga trader. Ikaw ang gagawa ng way na mabenta siya. It's either lulutuin, dalhin sa karinderyang sarili niya, dalhin sa sarili niyang tindahan. Di ba? Ang galing. Paano mo natutunan yung skill na yan sa pagtitinda? Kasi marami yung hindi marunong magtinda, Ay, survival skills ko yan nung college, sir Nung college? Oo po. Ano bang kinuha niyo nung college? Civil engineering po. Civil engineer ka? Okay, tapos, paano ka napunta sa sales? Medyo hikaho sa buhay. Oh. Kaya dati, ang business ko lang naman nung college, ako yung tagabili ng merienda ng mga classmate ko. Yung 5 pesos na turon sa kantin, ginagawa kong 12 pesos. Then nakita ko yung potential ko sa sa sales to. Malaki pa yung kita mo kaysa doon sa puhunan. Oo, kaysa sa puhunan. Ang tamad ng classmate mo? Oo. Kasi private school ako nag-aral Ilan lang kami hikaho sa buhay. Wow. Ayun, parang... Looking back, ikaw na siguro pinakamayaman ngayon sa mga classmate mo noon. Hindi ko po alam kasi hindi na rin ako in contact sa kanila. Kasi ako lang ata yung nag-settle dito sa province din. Saan ka ba nag-aral? San Fernando po. Sa San Fernando, yung St. Louis Opo, something. doon po ako nag-aral. Galing? Nakaka-amaze naman si Ma'am Lovely. Dahil ikaw nagbebenta ng sarili mong produkto, ano yan, nagta-times 3, times 4 yung kita? Ay, ako po kasi wholesaler po talaga ako. Ang ano ko kasi, maliit na kita pero mabilis ang move ng lahat ng items. Yung mga ko. ibang items? Opo. Pero yung mga galing sa farm mo? Pag galing po sa farm talaga, ito yung maganda sa agribusiness talaga. Kasi essential nga siya, food. So, hindi mo kailangang, unlike sa dry goods na minsanan lang bumili yung mga tao. Ito kasi everyday, daily Everyday ka consumption. lang nalang kumain. So, maganda talaga ang market ng agribusiness. So, tapos considering sa Alilong, hindi pa siya ginagawang business talaga. So, kaming mga nauunang mag-explore ang nananalo. Galing. Niche. Medyo ano siya, medyo risky siya kasi first time nga, so hindi pa namin alam yung mga risk. Kami pa yung nag-i-explore, pero kung advantage naman. tumama naman, big time. Kami naman yung panalo. Oo. So, yun talaga, ang sekreto sa business, dapat niche.
Apo. Tingnan mo sa paligid mo, ano ang pwede mong ibenta. Ano yung wala, tapos ibenta mo. Kagaya nitong hito, sabi ni Ma'am Lovely, halos wala naman nag-aalaga ng hito. Apo, wala. Pero ang Ilocano, malakas kumain ng hito. Opo, lalo dito sa Alilam, afford nilang super mahal. Kami din dati 130 okay lang kasi masarap naman talaga siya. Tapos hindi talaga siya local fish dito sa Alilam. Tsaka mahal na ngayon ang mga wild fishes dito sa Alilam, sir. Mahal na. Mahal na. Unlike dati Yung mga na, dalag, ganyan. Opo, libre lang dati. Ngayon, wala na nakadepende din kasi doon yung mga tao. Mga wild fishes dito sa Alilam. Kaya scarce na siya, I think. Kasi dito sa amin, wala na Wala na. Opo. Kahit ang daming ilog. Opo. So, mag-harvest lang ho sila ngayon ng enough na ilang kilos ang 70 kilos? Around 100 kilos po siguro kung kailan abutin. Kasi isiselect lang muna namin. So, yung 100 kilos, magkano nakikitain mo doon? I think po 100 kilos kasi ibebenta ko ng around 140 per kilo. Oh. So, siguro, ang tawag dito, ang 10 kilos is 1,000. 400. 1,400 Opo, ang 10 kilos. 100 kilos is, ilan na? Hindi ko na alam, 10,000, 11, 12, mga 13, 14, almost 15, parang ganyan. Wow! Diba? Yan ang negosyante. Ang kinakompute ko lang kasi yung total income niya, pag na-harvest lahat. Pag na-harvest. So lista lang muna lahat. Opo. Kasi first time pa lang naman namin mag-alaga. So, ganito pa yung setup ng farm. Talagang parang backyard lang siya. Pero tingnan mo naman ang backyard. Tanaw ka lang doon sa bintana mo, nakita mo na yung fish pan mo. Walang hindi ka mananakawan ng isda. Ilang taon ka na ba, Ma'am Lovely? Bata ka pa, Kada 25 ko lang po nung 25 ka lang? Opo, nung last June lang po. Oh my goodness, 25. Gano'n ka kayaman? Gaano ka na kayaman? At least, di ba? Tama yung ginawa mo. Tama yung ginawa mo sa buhay mo. Sana po. Okay lang na hindi ka na mag-engineer. Natapos ko naman po siya actually. Graduate naman ako kaso if pera talaga yung hinahanap ko, hindi ka pwedeng mag-empleyado. Hindi ka pwedeng mag-empleyado. Mas okay yung ganito. Very flexible. Explore ng explore. Tsaka ka na magtrabaho pag... Huwag na. Ang dami mo ng pera eh. Kasi tignan mo, yung iba nga magtatrabaho, tapos after magtrabaho, pag nag-retire, magne-negosyo rin. O ikaw, negosyante ka na at the age of 24. Wow. Batang-bata. Anong advantage ng katulad mo na bata na nagne-negosyo sa agriculture? Madami kang time para magkamali. Siguro kasi pag nag-start ka ng late, you are running out of time. So, very crucial na lahat ng decisions. So, pag bata ka kasi nag-start. So, pwede kang mag-trial and error. Kasi lahat ng business ko talaga trial and error eh. So, pag bata ka nag-start, madami kang chance na magkamali. Madami ka ding chance umulit. So, pag mas marami ang chance mong yumaman. Yes, mas mahaba yung time mo para mag-explore. Kasi pag business, hindi talaga siya gaya ng iba na matututunan mo agad-agad eh. Saan nanggaling yung maturity na yan at the age of 24? Sobrang matured na... by experience din po kasi talaga, not by age. Kasi maaga akong nag-explore. Tsaka na-try ko lahat ng klase ng trabaho. Na-try kong tumanggap ng labada nung college. Talaga? Yes. Sino pinaglalaba mo? Mga classmate ko. Sabi ko, may laundry yung boarding. Sabi ko. Pero hindi talaga siya totoo. May washing machine lang. Tapos ako talaga yung naglalaba dati. So, yun yung mga business ko nung college. Kinukuha ko yung mga labada ng mga kaklase ko. Tapos ako yung naglalaba. Opo. Tapos yung errand girl. Minsan, sinusulatan ko sila ng discussion of theories.
lahat na lang pwedeng matry. So, business talaga yung pinaka-okay kasi lesser effort, more income. Unlike pag sa mga ganong task, na-try ko na lahat ng task. Mahirap talaga pag trabaho lang. Bakit? Ano bang mahirap lang ba ang parents mo? Ay, opo. Mahirap pa sa mahirap. Talaga? Opo. Ngayon, very naman estudyante, papasok sila na may pera. Sa amin talaga dati, hindi. Bahala ka na sa ano. Kung ano lang yung mabibigay, yun lang yung meron. So, para makapag-survive ka, kailangan mo ng other income. Kaya natuto din po talaga mag-business. Matagal po ako business, okay, lahat. Na-try ko na din ibenta. Ano ang pinaka-importante sa pagiging negosyante? Pagiging consistent po. Kasi I think, karamihan sa mga nakasabayan ko nag-start ng business, may Hindi tumatagal. may mga tumal season kasi talaga. So kahit gaano kakalakas na business, kahit ngayon, kahit gaano kadami yung mga businesses namin, physical stores, may mga season talaga na sobrang tumal. I think yung pinaka secret ko siguro is kahit matumal, same pa din yung energy, same pa din yung effort. Yung consistency talaga yung importante sa business. Kaya yun siguro yung nagpatagal sa akin, kaya umabot ako ng 8 years na nagbi-business. Kasi kahit ano yung response ng market, dapat same yung attitude mo as a business owner. Naging advantage ba yun no? Nanggaling ka sa mahirap na Yes na po, of pamilya? course. Ang pinakamagandang motivation mo is ayaw mo yung experience mo is may experience ng kapatid mo or kapamilya mo. Dapat ikaw na yung last. Wow. Instead na ma-depress ka dahil mahirap ka, dapat ma-inspire ka para ikaw na yung last na mahirap sa pamilya nyo. Wow. Yung mindset ko kasi dati. May nakakayak. Hindi kasi ako iyakin din. Kaya tumagal ako sa business. Hindi ako umiiyak. Ako lang naiiyak. Kahit gano'ng kahirap yung situation. So, may asawa ka na? Ay, Single? engage pa lang po. Wow. Actually, Ang eto swerte naman ng boyfriend mo. ay, Asan? maswerte ako sa kanila kasi eto sa kanila to eh. Sa kanila yung lupa actually. Okay. Hindi Sino ako- ang boyfriend mo dyan? Yung naka-red. Ay, eto po. Yung walang top. Nakaubad. Apo. Huwag nyo lang kausapin kasi baka tumakbo. Very shy type talaga ang mga tao dito eh. Unlike kasi sa akin, exposed ako sa baba. Kaya kahit sino kausap, okay lang sa akin. Pero pag yung mga native ng Alilam, yun din siguro yung Shy. factor. Kaya ilan lang yung nagbe-business dito. Kasi very shy ang mga tao. Matanong ko, asan na yung parents mo? Andun po sa dun sa tawag dito. Same naman po kami, same town pero ibang barangay. Sila din po yung dun sa isang poultry namin kasi may may poultry din Binigyan ako. mo na rin sila ng Apo, kabuhayan. poultry farm din po, tsaka hog farming. Wow. Anong sabi ng parents mo? Wala. Yun nga din yung pangit dito, sir. Wala silang sasabihin kahit anong ibigay mo. Hindi sila ganun hindi sila expressive. But I'm sure proud na proud sila sa'yo. Sana. So, ikaw na yung huling mahirap sa pamilya? Sana din po. Kasi tawag dito, ako yung panganay. Nagpapaaral ako ngayon ng mga kapatid. Pinag-aaral mo sila? Apo. College? Apo yung isa, engineering din. Gusto niya ding maging tambay na engineer. So, graduating na din siya. Anong klaseng engineer ka ba? Tambay po na engineer. Anong engineer ka? Civil po. Civil. O, so ikaw nag-design dito? Etong bahay lang po. Itong bahay, Opo. design mo. Opo. Wow. Yun kasi yung requirement dati ng company na nagpaaral sa akin. Kaya no choice, sige na lang. Teka, company na nagpaaral. Scholar ka? Opo, hindi ako makapag-aral sa private school kung hindi ako scholar. Scholar ako ng patong-patong na scholar. Yan ang source of income ko din ng college. Talaga? Diyan ako namuhunan. Naghanap ka na ng magpapa-scholar sa'yo? Opo, Ilan ang nagpa-scholar sa'yo? 3. Na kumpanya? Ano Yung isang company kasi, sobrang enough na niyan. Dito lang siya, ito yung power plant po ng Alilam. Aha, okay. Yung hydro. Scholar nila ako ng 5 years. So, yan pa lang talaga actually enough na. Oo. Pero syempre, gusto ko din naman, siguro, iniisip ko na, deserve ko din naman siguro maging scholar ng government. Kaya nag-apply din ako sa mga agencies. Like anong agency Tawag, NCIP, National, oo. for IPs. Yes. And then CHED, pero yung CHED ko, parang give up ko ata kasi hindi nga pwedeng dalawa yung scholarship mo sa government. So, ang scholarship ko until nag-graduate po ako is NCIP and yung etong company na to. Wow. Tapos
Naglalaba ka pa para... Opo, dati. Nakikilabad ako dati. Nung college, first year, second year. Lahat ay mga damit ng mga classmate kong mayayaman na tamad. Ako naglalaba. Mayayaman na tamad. Ako bumibili ng tubig nila, ako bumibili ng pagkain nila sa kantin, ako lahat. As in, ganun. Opo. Nagtututor din ako dati ng Sinututor mo pa sila. yung mga, ay sorry po pwede po ma-edit. Yung mga mayayaman na high school. Yun yung mga sinututor ko dati. Kasi sila yung very generous talaga magbigay. Generous sila Oo. magbigay. 350 per hour. So yung bayad ko ng 2 oras, 1 linggong allowance ko dati nung college. Wow. Yun yung mga racket-racket ko dati. Nung college. Teka, nung high school ka, valedictorian ka? Opo. Dito sa Opo. dito LLM National, ganyan. Opo. Success story. Grabe. Wala akong masabi. Magti na yung tubig, oh. Tapos papalitan yung tubig. Opo. Papalitan din. So, paano yun? Paano mo minamanage yung time mo? Ang dami mong negosyo. Ilan yung stores mo? Iba-iba. Medyo madaming stores. Iba-ibang line of business po eh. Ilan ba? Ilan? Salon. May salon pa. Variety store, warehouse. Warehouse? Opo. Ng? Dry goods. Nagsusupply po ako ng dry goods. Para sa ibang tindahan. Northern Luzon po ang akin. Oh my goodness. Karinderya. Karinderya. Ulitin natin, Karinderya. Karinderya, tsaka kasi 5 yung nakaregister na business ko dito sa Alilam. Oh. Karinderya, dry goods, 3 farms. Tatlong? Farms po. 3 farms. Kaya po. Layer farm, Layer. na 2, tsaka isang tawag, Yung free tigil- range. Free range. Ano yung chicken yan? Yes po, Rhode Island chickens naman ang binibreed ko doon. Okay. Ang product namin is hindi yung itlog, hindi yung brown egg, kundi yung chicken. Yung Kasi chicks. very expensive ang Rhode Island chicken eh. Okay. And then sa Sudipan, salon, variety store, Mm. warehouse, and shopping center. And then sa Tagudin, variety store, retail ng frozen and eggs sa loob ng market, shopping center din. And then sa may Santa Cruz, shopping center din, tas isang warehouse. At 24 years old. Lahat kumikita yon, Ma'am Lovely? Opo. Pero hindi kasi siya akin fully. Kasi May partners ka. karamihan po talaga from my partners. Financial by third party kasi ayoko nga mangutang sa mga bangko or ano. Oo. From Partner ka na lang. Para yung income mapupunta din sa ibang tao. Financial ng madaming tao actually. From Adilom din po. Talagang ginusto mo talaga na mangyari sa buhay mo to. Wala po kasi ang pangarap talaga dati. Maging mayaman lang. Kasi growing up talaga, medyo pangit siya pakinggan, pero wala talaga akong pangarap na specific. Ang gusto ko lang talaga dati is yumaman kasi sobrang hirap nga ng buhay. And ayoko nang maging mahirap habang buhay. Kaya I did all my best talaga. In any way, na legal. Para kahit papaano, guminhawa konting buhay ko tsaka ng mga taong nasa paligid ko. So nung college ka na pinaglalaban mo yung mga classmate mo, sinasabi mo, yayaman ako. Opo talaga. Yun yung goal. Kahit siguro gaano kahirap yung situation, yun yung iniisip ko lagi kung bakit ko ginagawa yung isang bagay. Kaya siguro na-overcome ko din lahat na ako lang ata yung engineering na hindi stress dati. Talaga? Sa school, pero stress sa pera. Dati nung college, talaga yung mga classmate ko, sobrang stress nila during exams, during tawag dito, mga finals. Pero sa akin, nai-stress lang ako pag exam kasi magbabayad na naman ng tuition, wala pa yung scholarship ko. So, yun din yung ano ko talaga dati. Sana hindi ma-experience sa mga kapatid ko yung nai-experience ko. Kasi kahit parang joke-joke lang siya, pag nagkukwento ako, joke lang talaga. Pero, mahirap talaga siya actually. Mahirap talaga yung buhay ng mahirap pag nag-aaral ka. Yung iba sinasabi hindi hadlang yung kahirapan pag nag-aaral ka. Pero actually, yun yung pinakamalaking tawag dito,
pinakamalaging challenges na fini-face ng mga katulad ko na nasa laylayan dati is hindi yung pag-aaral mismo yung kahirapan talaga para mag-aral. So, yun yung challenge ko talaga sa sarili ko na sana ako na yung last sa family. Kailan mo naramdaman na nagbabago na yung buhay mo? Nung hindi ko na tawag dito, nung hindi na ako nagtatago sa CR dati para kumain. Kasi dati nung college, mahirap yung buhay ko pero parang never kong pinakita sa iba na mahirap talaga yung buhay ko. Kasi mahirap na nga ako tapos ang tingin pa sa akin pathetic. Kaya dati, ang ginagawa ko, nagpapaalam ako kasi kakain ako sa bahay, ay sa boarding kasi nagluto. Pero in reality, sa CR ako kumakain ng kung ano lang yung afford ko. Isang tuhog ng atay, yun lang yung kinakain ko. Kasi ayoko nga na mahirap na nga ako tapos kinakaawaan pa ako ng ibang tao. So nung may time na, siguro around 4th year, 5th year, nung medyo nakaipon-ipon na din, kaya ko na din kumain sa karinderya. Yun talaga yung oh my God, I think I'm rich. Afford ko na ang budget meal sa karinderya. Oh, wow. Yun naman yung mga simple happiness ko nung college. Afford ko na kumain ng budget meal. Sa CR? Opo, sa CR Magtatago dati. ka Para hindi nila makita. Kasi ayoko nga dati yung kinakaawan ako ng tao. Mahirap ako pero ayoko nang parang humihingi ng tulong from other people. Kasi ayoko talaga ng kinaaawaan. Kasi sobrang pathetic na nga ng buhay mo. Tapos ganun pa yung... Yun lang naman yung breakthrough ko ng college siguro talaga. Kailan nag-start dumami ang pera mo? Ilang taong ka? Gaya 24 ka lang eh. Anong year ka nung graduate ka? 2020 po nung graduate ako. Siguro... Ilang taong ka nung? 20 years old po. 20? Opo, kasi... Aga mo natapos? Opo, kasi ako yung yung pinakabata sa batch namin nung high school, I think. Tapos 5 years yung course ko, so 2020 ako graduate at 20 years old. And Then then... nagnegosyo ko na kagad? Opo, tinuloy ko lang actually yung business kasi that time po wala pang Shopee dito sa Alilen. So ako yung nag-introduce ng online, dito, ng shop. Parang Shopee. Kumaangkat ako sa online din from Divisoria, Taytay, ng paninda. Yun yung pinaka-first na business ko and ukay. Ang ukay naman ginagawa ko dati, gumawa ako ng page, nagpo-promote ako. Nag-grab ako ng mga pictures from yung malalaking sellers sa Pasay. Pinupost ko siya. Then pinapa-order ko siya per bail. Doon talaga ako nakahit ng first. Magkano kinita mo doon? First million ko po yun, okay. Yeah. Ano lang siya, ang puhunan ko is At the age of? 22 ata, or 21, magto-22. At the age of 21, milyonaryo na sila. First million pa lang First po million. ako. Ilang million ka na ngayon? Ay, hindi po ako Secret na, hindi secret po ako na. nagbibilang. Ayan ang dami ng hito Ang dami pala eh. Madami po yan, 10,000 plus fingerlings po yan. Oo. Nauubos lang kasi lagi-lagi dito yung mga bisita ko ginagawang staycation tong bahay na. Okay. Sino mga kaibigan mo yan? Mga staff ko po, different pesto. Stores. Opo. Lagi sila Ilan dito. ang empleyado mo ngayon? Lovely. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, around 30 siguro. 30? Opo. Ang pinapasweldo mo? Ay, mataas po sa akin. Compare dito, sir. Siguro isang staff sa warehouse, nakakasahod siguro ng almost 600 isang araw. Sa warehouse. Tapos, na doon, pinapakain ko na din sila. So, take home pay. 600. Take home pay. Nung college ka, sabi mo nagtatago ka sa CR para kumain ng stick lang ng atay, no? Ngayon, anong paborito mong kainin ngayon? Yun pa din. Yun pa rin? Opo. Pero hindi na sa CR? Hindi na sa CR. Saan na? Opo. Yun naman ay achievement sa akin, hindi na ako nagtatago para kumain. Ako na yung nag-invite lagi dito sa bahay para kumain. Sila? Opo. Masaya ka? Masaya naman po. Planning for tawag dito, retirement na din ganun. 20 more? Planning for retirement? Opo. Kailan ka ba magre-retire pag hindi na ako makaka-travel? Okay na sa akin So, naman. madalas ka mag-travel?
Hindi pa po actually kasi on the process pa lang po ako ng pagbibuild ng mga small businesses ko. Unahin mo na mga negosyo. Pinaplano ko ano na ngayon, tawag dito, branch out, layout na ng mga plans para in 5 years time baka mag-settle na din po into farming. Kasi pag ganitong agribusiness, maganda talagang hands-on ka. Tapos para kumita ka, dapat ikaw lang din yung staff mo. Ayan sobra ang learning natin kay Lovely. And never expected from a 24-year-old. Biyasang-biyasa sa negosyo. Sobra yung mga learnings, mga lessons na mga matitinding mga negosyante. Yan ang mga binabanggit ni Lovely. Thank you so much. Thank you din. Sobrang nakaka-impress. So, hindi na kami magtatagal kasi siningit lang namin to at may naghihintay pa sa amin sa ibang lugar. But worth yung pagbisita namin kay Lovely. I'm so happy na na-meet kita. Dahil yung insights na binigay mo ay napakalaking tulong para sa audience ng agribusiness. Thank you din po for sa pagbisita. Medyo wala kasi masyadong dito kasi may mahihiyain talaga kami. Ayos lang. First time actually ma-interview. Panoorin mo Ito! Agribusiness, how it works. Mag-subscribe ka na rin para... YouTube. YouTube. Mag-subscribe ka na para madagdagan ako ng subscriber. Instant 30 na po kasi lahat ng staff. Yun ang assignment nila please. So may additional 30 subscriber tayo today. Ayan. Alright! Thank you. Balik kami dito pag may malanging fish pan ka na Apo. $140, sir. Grabe ka naman, sir. Hingin mo na lang. Sir, 140, sir. Opo. Diyan po. Dua lang, sir. 5 sir. At nakakaya bumak ng duwa lang alaom. Nakita niyo nga siya gagaling mag-sales to. Pwede, sir, promise. At the vitamin A to Z na dito. Oo, di ba? Dari mo? May bumibili. 135, sir. 5 alaan nyo. Tapos, tumatawad ng 100. Bakit naman daw 100? Wag daw. Tapos, sabi 2 kilos. Sabi, sir, no talo, adabutal na. Dapat 5 kilos. 405, sir, no taloan na yung nga kwan, nga upaton. Gawin na daw 4 para... Tatlo 500 plus, latan. Sige, kisayak na isa, sir. 500. I-deliver mo ba, sir? I-deliver pa Sir, special delivery with Eti Baguio. Ipasurot ko. Sir, token. Uy! Naku, thank you so much. Kay Ma'am Lisette. Dalhin kay Ma'am Lisette. Thank you, Ma'am, Opo. Kami nga ro dun. Thank you po. so much. Sir. Kay Ma'am Lisette. Anong bagay yun, sir? Hindi, ano naman naming yun to? Di bagay mo na Aboy dahil ang kinakanak na kunanak sa Dialino, dapat mo supportaan na. Lalo abiding citizen ng Dialino. Hindi na pwedeng tawaran kasi kailangan daw siya supportahan dito sa alam. Dapat nagkaunak man lang. Next time daw. Red carpet ak dito. Tatakla nga rumar iti YouTube dahil kasi dito ha. Next time daw Kaya di serviti ko kasi di itsura ka nagpa-interview. di ba? So next time daw pag pupunta dapat magsabi para makapag-gown. Para nakapag-red carpet. Para daw may silbi naman yung mga pera. Para daw hindi mo kang haggard. Okay, thank you so much. Thank you. Kami nga rin din. Kap, ito pa yung store niya, yung mga itlog niya. Yung mga eggs dito,
Yung mga eggs dito, galing din sa farm niya. Grabe. Sobrang nakaka-amaze siya. For 24 years old. Grabe. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.